الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa atin ng mga bagay na dapat natin sundin, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa atin ng mga bagay na dapat nating iwasan. At bilang isang mananampalataya ay narapat niyang sundin ang anumang ipinag-utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at iwasan niya kung anuman ang ipinagbawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung anuman ang ipinagbawal din ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba at mga aimma, ang mga leader ng Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na tila baga naging normal na lang sa ilan sa atin na suwain at labagin o gawin ang mga bagay na ito. Hindi sila nangangamba kung ano ang magiging kahahantungan. Hindi sila natatakot kung ano ang kaparusahan na kanilang makakamit pagdating sa araw ng paghukom. Hindi sila nangangamba na baka yung bagay na iyon ay magiging dahilan na ikakagalit at ikakamuhi sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man sabi niya ang nilampasan niya, lumampas sa boundary na inilagay na Allah subhanahu wa ta'ala ang hudud, at ito ang Islam, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Tunay na kanyang zalam, kanyang ang kanyang sarili ay siya ay nakagawa ng bagay para sa kanyang sarili na ikapapahamak niya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, gayon din ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba at mga scholar ng Islam. At itong bagay na ito ay marami sa atin na mutasahilun. Ghafilun. Ang mga mutasahilun, sila yung mga nag-iisi-isi lang. Hindi nila binibigyang halaga yung bagay na ito. Ano na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? At ito yung bagay na ito ay laganap sa mga kamusliman sa panahon natin yan. Matanda, bata, babae, lalaki, at yung iba ay mga nakapag-aral pa. Ano ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ang pagkahumaling ng isang tao sa mga musika. O tinatawag sa Arabic na al-ghina. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang musika na ito ay napakaraming mga dalil mula sa Quran. May mga dalil sa Quran at sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagbabawal sa pakikinig sa mga musika na ito. Tunay na ito ay tinatawag na mizmar, mizmaru shaitan. Ano ibig sabihin ng mizmar? Alam niyo yung haba siya na tinutugtog? Di ba? Ito ay mga ala. Ito ay mga wasila ng shaitan, kagamitan ng shaitan para iligaw ang mga mananampalataya. Tingnan ninyo na napakaraming mga kamusliman, hindi ba sa pagkahumaling nila sa bagay na ito ay nagiging dahilan ng pagkahina ng kanilang pananampalataya sa Allah. Tingnan ninyo yung mga taong nahuhumaling sa pakikinig sa musika na ito,
namamatay yung kanilang puso, yung pananampalataya nila humihina. Hindi nila namamalayan na yung iman nila ay nababawasan, humihina. Gayon din, kapag humina yung iman mo, pananampalataya mo sa Allah, hihina na rin yung paggawa mo ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nagsasala ka ng 5 times a day, minsan maaring maiwan mo na. Kung nagsasala ka sa on time, maaring ipagpaliban mo na sa ibang oras. Kung sa anong oras mo gusto magsala, doon ka na lang magsala. Gayon din yung ibang mga wajibat, mga ipinag-utos sa'yo na Allah, hindi mo na isinasagawa. Halimbawa, yung karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo na nabibigay. Gayon din yung karapatan ng iyong sarili, karapatan ng iyong pamilya, ng asawa mo, ng anak mo, dahil din sa pakikinig na ito ay lahu atharun kabirun fi hayatil insan. Mayroong napakalaking epekto sa buhay ng isang mananampalataya, pero hindi niya lang ito napapansin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang a'immatul arba'a, sino imam na arba'a? Si Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, lahat sila ay nag-ittifaq, lahat sila ay nagkasundo na ang pakikinig sa bagay na ito ay haram, ay ipinagbawal at kaligawan. At gayon din, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa mga katibayan na pagbabawal na ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Luqman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron, sabi niya, sa mga tao, sabi niya, na bumibili sila ng libangang pananalita. Anong tinutukoy dito ng libangang pananalita? Ang musika. Pakikinig, sabi niya. Di ba? Hindi ba sa pakikinig, di ba? Sabi nila ay mas nagiging nandoon yung sabi niya, yung sakina, parang relaxation, di ba? Sabi nila, pakikinig ng musika, relaxation, sabi niya. Nare-relax ka, sabi niya. Nare-refresh yung utak mo, sabi niya. Kapag nakikinig ka dito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, imlah wal hadith na ito, sabi niya, sa landas ng Allah ng walang kaalaman, iligaw. Sabi niya, ang pananalita nito magiging dahilan ng pagkaligaw ng tao, sabi niya, tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ng walang kaalaman. At kanyang ituturing ito, ang landas na ito, ng may panunuya. Sila yung mga magtatango, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kahiyahiyang parusa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nandyan ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga, mashallah, mga reciter, iba't ibang mga reciter ng Quran, mga Qurra. Bakit mas pinili natin, yung iba sa atin, mas pinili na makinig sa mga musika na ito, na wala kang mapapala dito. Ni Ajab, hasa na wala kang mapapala. Ngunit sa pakikinig mo sa Quran, meron kang hasana, makinig ka lang ng Quran, merong nagbabasa. Di ba? Lalo na kung nagbasa ka ng Quran, mas maraming gantimpala yung makukuha mo. Di ba nga sinabi ng Allah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf. Innama alif harf. Lam harf. Mim harf. Wa kullu harfin, ang bawat harf, isang hasana. At ang katumbas ng isang hasana, al-hasanatu bi ashri amthaliha. At ang isang hasana ay 10 kabutihan. Just imagine, kung nagbasa ka lang ng Surah Al-Fatiha, ilang times, ilang hasana yung makukuha mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang gantimpala yung makukuha mo sa Allah. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matinong pag-iisip. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pag-iisip. Saan yung mas pipiliin natin? Yung magbibigay sa atin ng gantimpala, yung makakuha tayo ng gantimpala o hindi? Siyempre, ang mas kukunin natin yung meron tayo makukuha kabutihan, gantimpala. Gayon din sa trabaho, di ba? Kung alam natin yung isang trabaho, isang gawain, kung wala tayong mapapala doon, sa tingin ba natin magpapakahirap tayo? Sa tingin ba natin, ilalaan natin yung 8 hours natin a day para lang sa bagay na iyon na wala rin tayong makukuha? Wala. Siguro meron kung sira ang kanyang pag-iisip. Pero tayo, alhamdulillah, hadana Allah azza wa jalla ala hadha al-Islam.
tayo ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan tayo ng akil salim, matino at mayroong healthy pag-iisip, piliin natin yung bagay na makakabuti sa atin, subhanallah. Ngayon, sa panahon natin, hindi maiwasan na marami sa mga kamusliman, lalo-lalo na yung mga kabataan, makita mo sa kanila mga cellphone, anong nakalagay? Yung mga sabi nilang may mga budots pa, yung mga tugtog na pang sayaw, sabi nila talagang full blast pa, sabi niya yung volume, kapag sa bahay nila, wala ka nang marinig. At yung iba sa kanila, pag tinanong Muslim ako, Muslim, pero hindi sinusunod kung ano yung inutos ng Islam. Subhanallah, ang iba sa kanila, nakakapinsala pa. Oras ng pagtulog na, pero mayroon pang nagbibideo okay sabi nila. Subhanallah. Talagang confident pa yung magkanta kahit sintonado na yung boses. Subhanallah. Marami sa mga kamusliman, lalong-lalo na kapag mayroong mga program, tulad ng mga kasalan, subhanallah. Ano pa? Mga akika minsan. Subhanallah. At di ba? Sa mga kasalan, marinig nyo ganyan, maraming mga nagpapatugtog, subhanallah. Talagang yung iba napapaindak na sa sobrang lakas, di ba? Sa mga birthday, di ba? Subhanallah. Paano naman, halimbawa may nagtatanong, paano naman po yung mga nasyid? Ya salam. Mga kapatid, yung mga nasyid, mas piliin mo yung Quran. Ngayon, nakita mo sa social media, mayroong mga gumagawa ng reels. Mashallah, kasi hindi daw kompleto yung paggawa ng reels video kung walang music. Background music. Makita mo karamihan sa mga maidi na mga nakahijab, labing Muslim, pero kita mo doon yung mga nakalagay sa background nila, mga music na mga bagay nagbabawal sa Islam. Di ba? Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dito sinabi ni Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, sabi niya, pamadhabul a'immatil arba'a ana alatul lahwi kulluha haram. Sabi niya, lahat sabi niya ng mga instrumentong mga bagay, di ba? Katulad ng gitara. At yung iba pa, piano. Ito lahat ng ala, ibig sabihin lahat ng instrumento ay ipinagbabawal sa Islam. At mayroong ibang mga pinahintulutan. Okay? So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, di ba? Sikapin natin lalong-lalo na tayong iwasan natin yung ganitong mga bagay. Ituro natin sa mga anak natin na makinig sila ng Quran. Yung mga kapatid natin sa Islam, sikapin natin na sabihin sila na instead na makinig ka sa ganitong mga bagay, makinig ka ng Quran. Alam nyo na sinabi ng ibang mga ulama na magiging kaparusahan ng mga tao na nakikinig ng musika, lalagyan na, tinunaw na, tingga yung kanilang mga tenga bilang kaparusahan sa kanila. Kaya tayo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sikapin natin na maiwasan yung ganitong bagay. Okay? Nasa ganyan, insyaAllah ta'ala, hindi tayo kabilang sa mga parurusahan ng Allah, kamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw ng paghukom. Wa nas'alullah at-tawfiq wal hidayah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.